3 taon. 1,075 araw na pananahimik. Ngunit sa isang iglap, ang banyerang puno ng pagmamahal ay itinapon sa putikan ng lalaking pinagsilbihan ko. "Wala kang kwenta, Clara," sabi niya habang yakap ang babaeng mas bata. Hindi niya alam, ang bawat sampal niya ay mitya ng sarili niyang pagsabog. Sino nga ba ang tunay na biktima? Ang asawang itinakwil o ang koronel na kinalaban ang maling tao? Ngayon, sisimulan na nating buksan ang mga lihim na baon ng nakaraan. Pirmahan mo na to, Clara. Tapos na tayo. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong parang laging pasan ng daigdig. I deserve someone better. Someone like Vanessa who can actually help me with my career. Hindi ang isang tulad mong walang alam, kundi ang magkulong sa kusina. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang marangyang tahanan. Ngunit para kay Clara, ang bawat salitang binitiwan ng asawa ay tila mga piraso ng basag na bubog na dumiin sa kanyang puso. Napatigil ang kanyang kamay na kasalukuyang nag-aayos ng hapag. Sa gitna ng mesa, naroon ang isang malaking mangkok ng adobo sa puti. Ang paboritong putahe ni Ricardo na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Iyon ang putaheng pinag-aralan niya mula pa sa kanyang yumaong ina, espesyal na inihanda para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang sandok. Hindi ito lumikha ng anumang ingay nang dumampi sa tela ng mantel, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang malakas na pagguho na siya lamang ang nakakarinig. Tumingin siya sa mga puting papel na inihagis ni Ricardo sa ibabaw ng mesa, direkta sa tabi ng pagkaing puno ng pagmamahal na kanyang inihanda. Ang itim na tinta ng petition for divorce ay tila nanunuya sa kanya sa ilalim ng liwanag ng chandelier. "Ricardo, anniversary natin ngayon." Mahinang sambit ni Clara. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, paos at puno ng pagsusumamo. "Nag-leave ako sa trabaho para lang maipagluto ka. I waited for you the whole day." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng lalaki. Inayos ni Ricardo ang kanyang colonel's uniform. Ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib ay kumikinang, mga medalyang hindi niya alam na si Clara ang lihim na gumawa ng paraan upang makamit niya. Trabaho? Iyon bang pagiging encoder mo sa isang maliit na opisina? Clara, wake up! Ang sweldo mo ay hindi sapat kahit pambili lang ng isang sapatos ni Vanessa. Huwag mo nang pahabain pa ito. Pipirma ka o kakalad ka rin kita palabas ng bahay na ito. Ramdam ni Clara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila may kasamang tinik. Ang kanyang mga mata, napagod mula sa puyat ng kanyang tunay na tungkulin bilang isang special envoy, ay nagsimulang mangilid ng luha. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Ang sakit ay nanatiling nakabaon, siksik na siksik sa kanyang lalamunan, hanggang sa maging isang matigas na bukol na mahirap lunukin. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig, kaya't mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking pinagsilbihan niya nang may katapatan sa loob ng 3 taon, ang lalaking inalagaan niya sa tuwing uuwi itong lasing at pagod, ang lalaking pinrotektahan na niya mula sa mga anino ng panganib nang hindi nito nalalaman. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Ricardo ay tila isang estranghero sa kanyang paningin. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay napalitan ng isang nakapanlulumong ginaw. "Inilalaan ko ang lahat para sa pamilyang ito, Ricardo." Wika ni Clara, ang kanyang diwa ay tila lumilipad pabalik sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak sa kusina habang hinihintay ang asawa. "I gave up my comfort, my identity, para lang maging maayos ang pagsasama natin. Ganito na lang ba yon? Identity? You have no identity, Clara. You are just a shadow of the man I have become." Tugon ni Ricardo sabay talikod. "Huwag kang mag-alala.
Doña Imelda already agreed. Gusto na rin niyang umalis ka rito. You were never enough for this family. Habang papalayo ang mga yapak ni Ricardo patungo sa pintuan, naiwang nakatayo si Clara sa gitna ng malamig na silid. Ang bango ng adobong niluto niya ay tila naging amoy ng isang lamay. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang katawan ay tila isang estatwang gawa sa yelo na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ito na ba ang kabayaran ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang ituring na basahan pagkatapos gamitin? Habang ang bawat segundo ay lumilipas, isang matinding tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing bagsik ng hampas ng alon sa dalampasigan. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang iyong dignidad bago mo maisip na ang taong binuo mo ang siya palang wawasak sa iyo ng lubusan? Huwag mong dungisan ang sahig ng luha mo, Clara. Masyadong mahal ang tiles na yan para sa isang tulad mong galing sa putikan. Ang matalas na boses ni Doña Imelda ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdan, balot ng isang mamahaling seda na robe, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa panghahamak. Sa ibaba, si Clara ay nakaluhod sa sahig, hawak ang isang basang-basahan habang pinupunasan ang mantsa ng natapong kape. Isang mantsang sadyang ginawa ni Ricardo bago ito umalis ng bahay. Huminto ang kamay ni Clara. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang pakikitungo ng pamilyang ito sa kanya sa loob ng 3 taon. Marahan niyang iniangat ang kanyang paningin, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Nanay, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko rito sa bahay, mahinang sagot ni Clara. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda habang dahan-dahan siyang bumababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga tsinelas ay lumilikha ng marahang kalansing sa sahig. Isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Clara. Huminto ang matanda sa tapat niya at itinulak ang balisungsong ng tubig gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Dahilan upang tumapon ang maruming tubig sa malinis na bahagi ng sahig. Tungkulin? Ang tanging tungkulin mo ay ang magbayad ng utang na loob, Clara. Madiing wika ng matanda, habang ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng manugang. Huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa anak ko, malamang ay nabubulok ka pa rin sa hirap sa probinsya nyo. Iniyahon ka ni Ricardo sa kahirapan, binihisan at binigyan ng bubong. At ito ang isasagot mo sa kanya? Ang maging isang asawang walang silbi na kahit anak ay hindi siya mabigyan. Ang salitang utang na loob ay tila isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Clara. Hindi alam ng matanda na ang perang ginamit pambili ng mansyong ito, ang perang nagpapanatili sa kanilang marangyang buhay, ay nanggaling sa mga lihim na pondo at transaksyong si Clara ang nagayos. Para sa karera ni Ricardo, siya ang tunay na nag-ahon sa pamilyang ito, ngunit siya pa ang pinalalabas na kailangang magpasalamat. Bago pa man makasagot si Clara, narinig ang marahang pagbukas ng pintuan sa harap. Pumasok si Vanessa, suot ang isang hapit na pulang damit at may dalang mga paper bags mula sa mga mamahaling butik. Ang bango ng kanyang pabango ay agad na humalo sa amoy ng sabon sa loob ng silid. Oh, hi Tita Imelda. Am I late for breakfast? Masayang bati ni Vanessa bago bumaling kay Clara na may mapanuyang ngiti. Oh, Clara, you missed a spot there. Pakibilisan naman ang paglilinis dahil dito na ako titira simula bukas. I don't want to see any dust in my new home. Tumingin si Doña Imelda kay Vanessa at biglang nagbago ang anyo nito. Naging malambot at puno ng pagmamahal, isang ekspresyong hindi kailanman nakita ni Clara sa loob ng 3 taon. Huwag kang mag-alala, Hija. Malapit nang mawala ang kalat dito sa bahay. Pinoproseso na ni Ricardo ang lahat. Nanatiling nakayuko si Clara. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, napansin niya ang isang maliit na halaman sa isang pasong nasa sulok ng silid.
Iyon ay isang maliit na sampagita na itinanim niya noong unang buwan niya rito. Ang mga dahon nito ay tuyo na at malapit ng mamatay dahil sa kawalan ng sikat ng araw. Tila ba ito ang sumisimbolo sa kanyang sariling pagkatao na unti-unti nang nalalanta sa ilalim ng kalupitan ng mga taong ito. Tumayo si Clara ng dahan-dahan, ang kanyang mga binti ay tila nangangatog sa pagod at emosyon. Tapos na po akong maglinis, wika niya nang hindi tumitingin sa dalawa. Wait! Pigil ni Vanessa, sabay hablot sa isang baso ng orange juice na nasa lamesa. Sadyang ibinuka nito ang kanyang kamay at hinayaang mahulog ang baso sa tapat mismo ng mga paa ni Clara. Ay, sorry. Nag-slip ang kamay ko. Pakipunasan na rin yan, ha? After all, you're so good at being a servant. Tiningnan ni Clara ang basag na bubog at ang kumalat na likido sa kanyang paanan. Ramdam niya ang isang mainit na bugso ng galit na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Isang apoy na matagal na niyang pilit na inaapula. Ngunit muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi pa ito ang oras, bulong niya sa kanyang sarili. Habang pinupulot niya ang mga bubog, ang kanyang kanang kamay ay dumaan sa ilalim ng lamesa, kung saan nakakabit ang isang maliit na microchip na bahagi ng kanyang surveillance mission. Isang mabilis na pindot lang ang ginawa niya. Sapat na upang matiyak na ang lahat ng pag-uusap ni na Doña Imelda at Vanessa ay naitatala na sa headquarters. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na! Sigaw ni Doña Imelda. Ngunit bago pa man makayuko muli si Clara, ang kanyang cellphone sa bulsa ay nakatanggap ng isang vibration. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman lamang ng 3 salita. The trap is set. Napatigil si Clara. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot, ay biglang kumislap ng isang kakaibang liwanag. Tumingin siya kay Vanessa, pagkatapos ay kay Doña Imelda na may isang matipid at misteryosong nangiti na hindi nila inaasahan. May dumi po ba sa mukha ko? Tanong ni Clara sa boses na hindi na nanginginig, kundi tila may talim na ng bakal. Ang biglang pagbabago ng kanyang aura ay nagdulot ng isang panandaliang katahimikan sa loob ng mansyon. Isang pakiramdam ng kaba ang biglang gumapang sa batok ni Doña Imelda na hindi niya maipaliwanag. Sino nga ba talaga ang babaeng ito na 3 taon nilang inalipusta? Bakit sa kabila ng lahat ng sifayo, tila may isang lihim siyang itinatago na kayang magpabagsak sa buong mundo nila sa isang iglap? Nagtungo si Clara sa maliit at madilim na storage room sa pinakadulo ng mansyon, ang tanging lugar kung saan hindi siya sinusundan ng mapanghusgang mga mata ni Doña Imelda. Dito, sa gitna ng mga lumang kahon at amoy ng alikabok, tila humihinto ang oras. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, hinahayaang lamunin siya ng katahimikan. Sa loob ng 3 taon, ang silid na ito ang kanyang naging kanlungan. Marahan siyang lumuhod sa sahig at kinapa ang isang lamat sa pagitan ng mga tabla ng kahoy. Sa isang bihasang galaw, itinaas niya ang isang bahagi ng sahig na tila ba may lihim na mekanismo. Doon, sa ilalim ng madilim na hukay, nakatago ang isang matibay na lalagyang bakal. Nang mabuksan ang takip, ang unang tumambad sa kanya ay ang isang dekalibreng baril na malinis at maayos ang pagkakalangis. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinanap. Kinuha niya ang isang nakatuping tela, isang madilim na berdeng uniforme na may mga bordadong sagisag na sumasalamin sa katapangan at dangal. Dahan-dahang hinaplos ni Clara ang kanyang pangalan na nakatahi sa dibdib ng uniforme. Reyes, sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa maliit na siwang ng bintana, tila bumalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi siya laging ang Clara na yuyuko-yuko at sunod-sunuran. 10 taon siyang namalagi sa mga masukal na kagubatan at mapanganib na mga sona ng digmaan. Siya ang babaeng hindi nanginginig ang kamay sa gitna ng putukan, ang opisyal na iginagalang ng mga general
at ang special envoy na pinagkakatiwalaan ng buong bansa. Naalala niya ang init ng usok ng baril, ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat, at ang disiplinang humubog sa kanyang pagkatao. Ang bawat pilat sa kanyang katawan, isang maliit na marka sa kanyang balikat mula sa isang ligaw na bala, at ang marka sa kanyang palad mula sa isang pagsabog, ay mga medalya ng kanyang katapatan sa bayan. Ngunit lahat ng iyon ay itinago niya. Isinantabi niya ang kanyang ranggo, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang dangal para sa isang misyon na higit pa sa pakikidigma, ang paglilinis sa kabulukan ng sistemang kinabibilangan ni Ricardo. At higit sa lahat, ginawa niya ito dahil sa isang pagkakamali ng puso. Ang maniwala na ang pag-ibig ni Ricardo ay sapat na upang talikuran niya ang kanyang dating buhay. Colonel Reyes! Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang dayo sa sariling pandinig. Anong ginawa mo sa sarili mo? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang military ID mula sa loob ng kahon. Ang larawan doon ay nagpapakita ng isang babaeng may matalim na tingin, maikli ang buhok, at may awtoridad na hindi matatantanan. Napakalayo sa babaeng nakasuot ng duster at may bakas ng pagod sa mukha na nakikita niya sa salamin araw-araw. Biglang napatigil si Clara nang makarinig siya ng mabibigat na yabag sa labas ng silid. Ang tunog ng mga sapatos ni Ricardo ay papalapit, at ang bawat hakbang nito ay tila isang babala. Mabilis niyang ibinalik ang uniforme at ang ID sa loob ng bakal na kahon. Isinara niya ang takip at maingat na ibinalik ang tabla ng sahig sa dati nitong kinalalagyan. Tumayo siya at pinagpag ang kanyang duster, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang mapagkumbabang asawa. Bumukas ang pinto ng storage room ng malakas, dahilan upang tumama ito sa dingding. Nakatayo doon si Ricardo, nakakunot ang noo at tila may hinahanap. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naggagala sa paligid ng madilim na silid. Kanina pa kita tinatawag. Bakit ka nagtatago sa tambakang ito? Nag-aayos lang po ako ng mga lumang gamit, Ricardo. Mahinahong sagot ni Clara. Bagamat ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis sa kanyang dibdib. Lumapit si Ricardo sa kanya. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay bumabalot sa lalaki. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Clara, sapat na upang makaramdam ito ng sakit. Wala kang dapat ayusin dito. Ang ayusin mo ay ang mga gamit mo. Dahil bukas na bukas din, ayaw ko nang makita ang anino mo sa bahay na ito. Tiningnan ni Ricardo ang sahig, mismo sa tapat kung saan nakatago ang lihim ni Clara. Tila may napansin siyang kakaiba sa posisyon ng mga kahon. Bakit tila nagalaw ang mga gamit dito? May itinatago ka ba sa akin, Clara? Yumuko si Clara upang itago ang talim ng kanyang mga mata. Wala, Ricardo. Wala akong itinatago na hindi mo rin malalaman balang araw. Binitawan ni Ricardo ang kanyang braso nang may kasamang pagtulak. Mabuti nang malinaw tayo. Huwag mong subukang gumawa ng kahit anong eksena dahil sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan kundi ang kalsada. Nang makaalis si Ricardo, naiwang nakatayo si Clara sa dilim. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa bahagi ng sahig kung saan nakabaon ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang pagtitiis ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay naabot na. Maling tao ang kinalaban mo, Ricardo. Bulong niya sa hangin. Dahil sa oras na muli kong isuot ang uniformeng iyon, ikaw naman ang magmamakaawa sa harap ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang maikling utang sa kanyang dating chief of staff. Initiate Phase 2. No more mercy. Isang kumpirmasyon ang agad na bumalik sa kanyang screen. Isang tunog na tila hudyat ng simula ng isang gyera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa kagubatan gaganapin ang labanan, kundi sa mismong pusod ng kapangyarihang kinatatayuan ni Ricardo.
Huwag kang nakatayo lang dyan na parang estatwa, Clara. Ipagsalin mo ng wine si General. Ipakikita mo naman na may pakinabang ka kahit papaano bilang asawa. Ang utos ni Ricardo ay binitiwan sa harap ng mahigit 10 matataas na opisyal ng militar na kasalukuyang nagdiriwang sa loob ng kanilang marangyang dining hall. Nakasuot si Clara ng isang kupas na apron sa ibabaw ng kanyang simpleng damit, habang sa tapat niya, si Vanessa ay nakaupo sa tabi ni Ricardo. Suot ang isang kumikinang na asul na gown na tila ba siya ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Naramdaman ni Clara ang init ng mga mata ng mga panauhin na nakatitig sa kanya. Ang ilan ay may halong awa, ngunit ang karamihan ay may kasamang pangungutya. Sa paningin nila, siya ang probinsyana na asawa na hindi marunong makibagay sa mataas na lipunan ng Manila. Marahan niyang kinuha ang bote ng mamahaling wine. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng kanyang nararamdamang kahihiyan. Habang naglalakad siya paikot sa lamesa, narinig niya ang boses ni Vanessa na malambing na bumubulong kay Ricardo, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. "Ricardo, darling, baka mapatid siya sa sarili niyang paa. You know, she's not used to these kinds of elegant gatherings. Baka masira pa ang carpet mo." Isang mahinang tawanan ang sumabog sa silid. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato ay tila mga insultong humihiwa sa pandinig ni Clara. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik habang maingat na isinasali ng alak sa baso ng bawat panauhin. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Walang panginginig. Isang disiplinang nakuha niya mula sa mga taon ng pagsasanay na hindi alam ng sino man sa mga naroroon. Nang makarating siya sa tapat ni Ricardo, tumigil siya. Tumingin ang lalaki sa kanya ng may halong puot at pagkadismaya. "Bilisan mo, Clara. Pagkatapos nito, bumalik ka na sa kusina. Hindi ka kailangan dito." Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Ito ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang mga magulang. Ang lalaking inisip niyang magiging katuwang niya sa habang buhay. Ngunit sa bawat patak ng alak na bumubuhos sa baso ni Ricardo, tila nauubos din ang huling bahagi ng pag-ibig na itinira niya para rito. Ang bawat pangungutya nito ay tila isang pako na ibinabaon sa krus ng kanyang mga sakripisyo. Bago pa man siya makatalikod, bumukas ang malaking pintuan ng hall. Isang matikas na matandang lalaki na may 4 na bituin sa kanyang balikat ang pumasok. Si General de la Vega, ang pinakamataas na pinuno ng sandatahang lakas at ang taong pinakamalapit na mentor ni Clara sa kanyang tunay na tungkulin. Biglang tumayo si Ricardo, halatang nagulantang at sabik na makakuha ng atensyon. "General de la Vega, anong ikinarangal namin at napadalaw kayo sa aking munting pagdiriwang?" Ngunit hindi tumingin ang general kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay diretso nakatuon sa babaeng may suot na apron at hawak na bote ng alak. Isang matinding gulat ang gumuhit sa mukha ng general na mabilis din niyang itinago sa ilalim ng kanyang propesyonal na maskara. Napansin ni Clara ang tingin ng general. Sa isang sandali, tila nagkausap ang kanilang mga mata. Isang tahimik na komunikasyon na tanging mga sundalong dumaan sa matinding labanan ang makakaunawa. Marahan at halos hindi mapansin, iniayos ni Clara ang pagkakalagay ng tinidor sa tapat ng general. Isang maliit at tumpak na galaw na ginagawa lamang ng mga taong may mataas na antas ng military protocol. Napansin ni General de la Vega ang galaw na yon. Ang kanyang puso ay kumaba ng malakas. Alam niya ang galaw na yon. Iyon ang pirma ng kanyang pinakamahusay na special envoy, si Colonel Reyes. "Ricardo?" Seryosong wika ng general habang hindi inaalis ang tingin kay Clara. "Sino ang babaeng ito?" "Ah, General, siya po si Clara," sagot ni Ricardo ng may halong hiya. Tila ba ikinahihiya niyang ipakilala ang sariling asawa. "Katulong po siya. Asawa ko po siya.
Pero huwag niyo na po siyang pansinin. Masyado po siyang mahiyain at walang alam sa mga ganitong okasyon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hangin ay tila naging makapal at mahirap hingahan. Tumingin ang general kay Ricardo at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na lamig. Katulong! Ulit ng general sa boses na tila isang kulog na nagbababadya ng bagyo. Ricardo, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo ng ganyan? Napatigil ang lahat sa pagkain. Si Vanessa ay biglang namutla, habang si Ricardo ay napalunok ng malalim, hindi malaman kung ano ang pagkakamaling nagawa niya. Samantala, si Clara ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sa loob-loob niya, alam niyang ang tabing na nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao ay unti-unti nang nahuhulog. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatitig sa takot na mukha ng kanyang asawa. Kapag nalaman mo ba ang katotohanan, Ricardo, sapat na ba ang iyong mga medala para protektahan ka sa galit ng isang babaeng minahal mo ngunit yung nilapas tangan? Ricardo, ano ang ibig mong sabihin? Anong katulong? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Ang boses ni General De La Vega ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata na nasanay sa pagkilala ng kaaway sa gitna ng usok ng digmaan ay nanatiling nakadikit kay Clara. Ramdam ni Ricardo ang isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok. Napalunok siya ng malalim, pilit na hinahanap ang kanyang boses sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng dining hall. Oo po, General, pasensya na po kayo kung naging istorbo ang presensya niya rito. Nauutal na sagot ni Ricardo habang pilit na tumatawa, isang tunog na tila babasag na plaka. Minsan po talaga ay nakakalimot siya sa kanyang lugar. Clara, bumalik ka na sa kusina. Huwag mo nang abalahin ang General. Ngunit bago pa man makagalaw si Clara, isang matalim na tingin ang ipinukol ng General sa lalaki. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Huwag mong utusan ang iyong asawa na parang aso sa harap ko, Ricardo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pagkakamaling ginagawa mo ngayon. Nanatiling nakatayo si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa gilid ng kanyang apron. Sa isang iglap, nagtama muli ang paningin nila ni General De La Vega. Sa pamamagitan ng isang bahagyang pag-iling ng ulo, isang galaw na halos hindi mapapansin ng sinumang naroroon. Nagbigay ng tahimik na utos si Clara sa kanyang mentor. Huwag pa ngayon, General. Huwag mo akong ilalaglag. Naintindihan ng General ang mensahe. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na kalooban. Ipagpatuloy ninyo ang pagkain, mariing wika niya bago muling umupo. Ngunit sa buong gabi, ang kanyang atensyon ay hindi na nawala sa bawat galaw ni Clara. Nang matapos ang hapunan at makaalis ang lahat ng mga panauhin, ang mansyon ay nabalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Si Vanessa ay nagdadabog na umakyat sa itaas, halatang naiinis dahil hindi niya nakuha ang atensyong inaasahan niya mula sa General. Naiwan sina Ricardo at Clara sa gitna ng nagkalat na mga baso at platong may tira-tirang pagkain. Anong ginawa mo sa General? Galit na sigaw ni Ricardo habang hinahablot ang braso ni Clara. Bakit ganoon siya makatingin sa'yo? Anong manilasoon mo sa isip niya nung nag-serve ka ng wine? Wala akong ginawa, Ricardo. Mahinahong sagot ni Clara, bagamat ramdam niya ang sakit ng pagkakahawak ng asawa. Nagsilbi lang ako ayon sa iniutos mo. Huwag kang magsinungaling. Nakita ko kung paano kayo magtinginan. Isang hamak na probinsyana na natulad mo, kakaibiganin ng isang apat na bituin na, General, ambisyosa ka talaga. Isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Ricardo kay Clara, dahilan upang mapahilig ito sa gilid ng lamesa. Ang tunog ng mga kubyertos na nagbagsakan sa sahig ay tila mga hiyaw ng sakit sa katahimikan ng gabi. Puno ng puot na tinalikuran ni Ricardo ang asawa at nagtungo sa kanyang study room.
Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang malaman kung bakit tila may kakaibang kinikilos ang general. Sa kanyang pagkataranta, hindi niya napansin na naiwan ni Clara ang kanyang lumang laptop sa ibabaw ng side table malapit sa pintuan. Ang laptop na madalas gamitin ni Clara sa gabi sa ilalim ng malamlam na liwanag. Dala ng kuryosidad at hinala, kinuha ni Ricardo ang laptop. Titingnan natin kung anong mga lihim ang itinatago mo, Clara. Bulong niya sa sarili. Pagbukas niya ng screen, tumambad sa kanya ang isang desktop na puno ng mga karaniwang folder. Recipes, household expenses, family photos. Ngunit sa isang sulok, may isang file na walang pangalan. Isang itim na icon na tila ba humihigop ng liwanag. Sinubukan niyang i-click ito, ngunit isang window ang lumabas. Access denied. Military-grade encryption required. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at pagdududa. Military-grade? Saan makakakuha ang isang simpleng asawa ng ganitong uri ng seguridad sa computer? Sinubukan niyang mag-type ng ilang password, ang kaarawan ni Clara, ang anibersaryo nila, ang pangalan ng aso nila. Ngunit bawat pagtatangka ay nauuwi sa pulang babala sa screen. Biglang may pumasok na isang mensahe sa screen, isang notification mula sa isang hindi kilalang network. Operation Iron Curtain. Phase 2, initialized. Status, undercover agent secure. Nabitawan ni Ricardo ang mouse. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang Iron Curtain ay ang pangalan ng isang selyadong misyon ng Ministry of Defense na matagal na niyang naririnig sa mga pasilyo ng kampo. Isang operasyong naglalayong linisin ang mga korap na opisyal sa tsuloy ng militar. Ang misyong yun ay pinamumunuan ng isang misteryosong special envoy na walang nakakakita ng mukha. Hindi maaari. Bulong ni Ricardo habang pilit na itinataboy ang isang nakakatakot na kaisipan. Isang virus lang ito. Siguradong nakakuha lang siya ng malware sa internet. Si Clara, isang agent, kalokohan. Mabilis niyang isinara ang laptop at inilapag ito pabalik sa lamesa. Pilit niyang pinaniwala ang sarili na ang asawa niya ay wala pa ring alam, na siya pa rin ang may kontrol sa lahat. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang lamat na ang nabuo sa kanyang kumpiyansa. Isang pagdududa na tila isang anay na unti-unting lalamunin ang kanyang binuong tore ng kasinungalingan. Mula sa anino ng hallway, nakatayo si Clara habang pinapanood ang bawat galaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kadiliman, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na dumadaloy sa bintana. Ang kanyang duster ay bahagyang kumakawag sa ihip ng hangin, tila ba isang puting bandila ng digmaan. Malapit na, Ricardo. Bulong ni Clara sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagsusumamo. Ang bawat sampal, ang bawat pagmaliit at ang bawat luha. Lahat yan ay may katumbas na singil at sisiguraduhin kong hindi mo kakayanin ang presyo ng iyong pagtataksil. Ang kaba sa dibdib ni Ricardo ay hindi na nawala hanggang sa makatulog siya. Hindi niya alam. Ang laptop na isinara niya ay muling umilaw sa dilim. Nagpapadala ng bawat coordinate ng kanyang mga illegal na transaksyon diretso sa headquarters. Ang bitag ay hindi na lamang nakahanda. Ito ay nagsimula na ring sumaraipang. Ang mabuhay sa gitna ng kasinungalingan ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Bawat hakbang ay may kasamang takot na sa isang iglap. Ang lahat ay magkakabitak-bitak at lalamunin ka ng katotohanan. Bit-bit ang isang lumang basket na yari sa ratan, naglakad si Clara sa gitna ng masikip at maingay na palengke. Ang amoy ng sariwang isda, ang halimuyak ng mga hinog na mangga, at ang walang tigil na hiyawan ng mga tindero ay tila isang symphony ng pangkaraniwang buhay na sadyang ginamit niyang baluti. Sa paningin ng lahat, siya ay isang tipikal na housewife na naghahanap ng murang sangkap para sa hapunan. Walang mag-aakalang sa ilalim ng kanyang kupas na t-shirt
ay nakatago ang isang transmitter na konektado sa satellite ng Ministry of Defense. Huminto siya sa isang maliit na pwesto ng mga tuyo at bagoong sa pinakasulok ng palengke. Ang tindero ay isang matandang lalaki na may malalim na mga guhit sa muka at isang pilat sa kanyang kaliwang tenga. Si Mang Tasio. Sa ilalim ng kanyang maruming apron, alam ni Clara na naroon ang isang disiplinadong sundalo na dating nagsilbi sa ilalim ng kanyang komando sa Mindanao. Magkano ang 1 kilo ng galunggong, Mang Tasio? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay naging matigas at seryoso. Malayo sa boses na ginagamit niya sa loob ng mansyon ng mga Lucero. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa galang at pagkilala. Para sa iyo, ma'am, ang presyo ay katapatan. Inilapag ni Mang Tasio ang isang balot ng tuyo sa loob ng basket ni Clara. Sa loob ng balot na yon, nakatago ang isang maliit na brown envelope. Ang target ay nakipagkita kagabi sa isang abandonadong bodega sa pier. Hindi lang ito tungkol sa mga supply ng armas, ma'am. May mas malalim silang niluluto. Mabilis na isinilid ni Clara ang sobre sa ilalim ng kanyang mga biniling gulay. Sino ang kasama niya? Isang banyaga at isang mataas na opisyal na hindi ko pa namumukaan dahil sa dilim. Ngunit may nakuha kaming mga larawan. Bulong ni Mang Tasio habang patuloy na nag-aayos ng kanyang mga paninda upang hindi mahalata ng mga dumadaan. Ma'am, balita ko ay hindi maganda ang pagtrato sa inyo sa bahay na yan. Bakit kailangan nyo pang magtiis? Isang kumpas nyo lang, mailalabas namin kayo riyan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Hindi pa tapos ang misyon, Tasio. Ang sugat na idinulot nila sa bayan ay kailangang gamutin mula sa loob. At ang sugat na idinulot nila sa akin, sisiguraduhin kong sila ang magbabayad ng interes. Bago umalis, kumuha si Mang Tasio ng isang maliit na plastik ng binatog, isang simpleng merienda na paborito ni Clara noong nasa kampo pa sila. Kain muna kayo, Colonel, para lumakas ang inyong loob. Nakakalimutan nyo ng alagaan ang sarili nyo dahil sa kakahabol sa mga demonyong yan. Naramdaman ni Clara ang init ng pagpahalaga sa simpleng kilos na yon. Sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari ni na Ricardo, ang maliit na plastik ng binatog na ito, ang tila pinakamasarap na pagkain sa mundo. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Hindi ang aliping asawa, kundi ang leader na mahal ng kanyang mga tauhan. Nang makabalik sa mansyon, mabilis na pumasok si Clara sa banyo at nilock ang pinto. Binuksan niya ang sobre sa ilalim ng malamlam na ilaw. Tumambad sa kanya ang ilang mga malalabo, ngunit sapat na malinaw na larawan. Naroon si Ricardo, nakangiti habang tumatanggap ng isang itim na maleta mula sa isang lalaking nakatalikod. Ngunit may isang larawan na nagpatigil sa paghinga ni Clara. Sa background ng isa sa mga kuha, may isang sasakyang pamilyar sa kanya. Isang itim na SUV na may plakang pagmamay-ari ng isang pamilyang hindi niya inaasahan. Hindi maaari. Bulong ni Clara habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang plakang iyon ay hindi kay Vanessa. Hindi rin iyon sa kahit sinong kakilala ni Ricardo sa militar. Ang sasakyang iyon ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang tao na itinuturing ni Clara na isa sa kanyang mga pinakapinagkakatiwalaang kaibigan sa labas ng serbisyo. Isang matinding lamat ang muling nabuo sa kanyang puso. Ang pagtataksil ni Ricardo ay masakit, ngunit ang malaman na may iba pang taong malapit sa kanya, nakasabwat sa kabulukang ito, ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng banyo, dahilan upang halos mabitawan ni Clara ang mga larawan. Clara, anong ginagawa mo riyan sa loob? Bakit ang tagal mo? Sigaw ni Vanessa mula sa labas. Inutusan kitang ihanda ang susuotin ko para sa party mamaya. Buksan mo itong pinto. Mabilis na itinago ni Clara ang mga larawan sa ilalim ng kanyang duster, sa bahaging malapit sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kanyang sarili.
at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Vanessa, nakapamaywang at puno ng inis. Bakit ka namumutla? Para kang nakakita ng multo. Tiningnan ni Clara si Vanessa ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng kahulugan na hindi kayang unawain ng babaeng nasa harap niya. Minsan, Vanessa, ang mga multo ay hindi sa sementeryo matatagpuan. Minsan, nasa tabi-tabi lang natin sila, nakangiti, at naghihintay ng tamang oras para maningil. Napatigil si Vanessa, tila kinilabutan sa lamig ng boses ni Clara. Ngunit bago pa siya makasagot, nilagpasan na siya ni Clara. Ang hawak niyang plastik ng binatog ay mahigpit niyang piniga. Ang bawat butil ng mais ay tila sumasalamin sa bawat piraso ng ebidensyang hawak niya ngayon. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa supply chain. Ito ay tungkol na sa isang malaw. Wala nang masasakit pa sa makitang ang mga alaala mo ay itinatapon sa gitna ng kalsada na parang mga basura, habang ang taong pinag-alayan mo ng buhay ay nakatingin lamang ng may halong pandidiri. Ang tunog ng malakas na pagbukas ng pinto ng mansyon ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Walang pasintabing inihagis ni Ricardo ang lumang maleta ni Clara sa labas, dahilan upang bumukas ito at kumalat ang kanyang iilang pirasong damit sa basang semento ng driveway. Kasunod nito ay ang paglipad ng mga gamit sa kusina na binili ni Clara gamit ang sarili niyang ipon, ang kanyang paboritong kawali, ang mga platong maingat niyang pinili. Lahat ay nagbagsakan at lumikha ng mga tunog ng pagkabasag na tila ba sumasalamin sa kanyang sariling puso. Umalis ka na, Clara. I don't want to see your face in this house ever again. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nalaman ko na ang tungkol sa pakikipagkita mo sa palengke sa kung sino-sinong lalaki. You are a disgrace. Hindi ko na kailangan ng asawang tinitiktikan ng bawat kilos ko. Nakatayo si Clara sa gitna ng driveway. Hinahayaang mabasa ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig ay mabilis na dumidampi sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Marahan niyang tiningnan ang mga damit niyang unti-unti nang nadudumihan ng putik. Sa may balkonahe nakatayo si Doña Imelda, may hawak na payong at isang baso ng mainit na tsa, habang ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Sabi ko na nga ba, isang malaking pagkakamali ang pagpapatira sa iyo rito. Ngayong wala ka na. Malinis na ang hangin sa mansyong ito. Go back to where you belong, you low-life probinsyana. Hindi nagtagal, lumabas din si Vanessa. Nakapulupot ang kamay sa braso ni Ricardo. Kinuha niya ang isang maliit na pitaka, ang pitakang regalo ni Ricardo kay Clara noong unang taon nila, at mariin itong itinapon sa putikan. Oops, naiwan mo ito. But I guess you'll need it more than I do. Lalo na't magpapalimos ka na sa kalsada simula ngayon. Yumuko si Clara upang pulutin ang isang maliit na frame ng larawan na nalaglag mula sa maleta. Iyon ay ang larawan ng kanyang mga magulang. Ang salamin nito ay basag na at ang tubig ulan ay unti-unti nang binubura ang kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Clara ay tuluyan ng naputol. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng lungkot, kundi ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingin siya kay Ricardo, pagkatapos ay kay Doña Imelda at Vanessa. Ang kanyang tindig ay hindi na sa isang talo ng asawa, kundi sa isang opisyal na handa ng sumabak sa huling labanan. Tandaan ninyo ang gabing ito. Ang boses ni Clara ay marahan ngunit tila may talim ng kidlat na humihiwa sa tunog ng ulan. Dahil sa bawat patak ng ulan na tumatama sa akin ngayon, sisiguraduhin kong isang bagyo ng katarungan ang darating sa pintuan ninyo. Hindi nyo lang ako pinalaya sa bahay na ito. Pinalaya nyo rin ang leon na matagal ninyong ikinulong. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Pagtuya ni Ricardo, ngunit sa loob-loob niya ay naramdaman niya ang isang kaba
na hindi niya maipaliwanag. Ang aura ni Clara ay biglang naging masyadong mapanganib para sa isang hamak na asawa. Tumalikod na si Clara at nagsimulang maglakad palayo sa mansyon. Bit-bit ang kanyang basang maleta. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang semento ay tila isang marcha ng militar, matatag at may layunin. Habang papalayo siya, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng gate ng mansyon, ang huling tunog na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Naglakad siya sa madilim at tahimik na kalsada. Ang tanging kasama ay ang hagupit ng hangin at ang lamig ng ulan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pares ng matitinding ilaw mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanya. Huminto ang isang itim na SUV. Ang makina nito ay lumilikha ng isang mababang tunog na nagpapahiwatig ng lakas. Bumukas ang pinto sa likuran at isang anino ng isang tao ang lumabas na may hawak na itim na payong. Huminto si Clara. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa likuran ng kanyang duster kung saan nakatago ang kanyang maliit na kutsilyo. Ngunit bago pa siya makakilos, ang boses mula sa ilalim ng payong ay narinig niya. Colonel Reyes, ang inyong sundalo ay narito na. Handa na po ang headquarters sa inyong pagbabalik. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang taong nasa harap niya ay hindi si General De La Vega, kundi ang kaibigang nakita niya sa larawan sa bodega. Ang taong inakala niyang nagtaksil sa kanya. Nakatayo ito roon, basang-basa sa ulan, at may isang tingin na puno ng pagsisisi at katapatan. Bakit ka narito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagdududa at pag-asa. Dahil ang tunay na misyon ay hindi nagsisimula sa loob ng mansyon, kundi sa oras na talikuran mo ang anino ni Ricardo. Sagot ng kaibigan. Sakay na, Colonel. May isang bansa na naghihintay sa iyong utos. Sumakay si Clara sa loob ng sasakyan at habang tinitingnan niya ang mansyon ng mga Lucero sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng bintana, alam niyang ang susunod na pagkakataon na babalik siya roon ay hindi na bilang biktima. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila hudyat ng simula ng katapusan para sa lahat ng mga nambugbog sa kanyang pagkatao. Sa loob ng sasakyang yon, ang katahimikan ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Clara. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang buhok ay pumapatak sa mamahaling leather seat, ngunit walang sino man sa loob ang nagreklamo, walang nanumbat, walang nang insulto. Ang sasakyan ay bumaybay sa madidilim na kalsada ng Maynila hanggang sa marating nila ang isang mataas na pader na napalilibutan ng barbed wire. Sa isang kumpas ng kamay ng driver, ang malaking bakal na pintuan ay bumukas ng marahan na tila ba isang dambuhala na muling nagigising mula sa mahabang pagtulog. Ito ang headquarters ng Special Operations Command, ang lugar kung saan si Clara ay hindi isang alipin, kundi isang pinuno. Nang huminto ang sasakyan, agad na bumukas ang pinto. Sinalubong sila ni Mateo, ang kaibigang inakala niyang kasabwat ni Ricardo. Inabutan niya si Clara ng isang tuyong tuwalya at isang baso ng mainit na kape. I'm sorry, Colonel, kung kailangan niyo pang dumaan sa ganitong hirap. Mahinang wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Kailangan kong magpanggap na kasabwat ni Ricardo para makuha ang mga pangalan ng mga supplier niya. If I stepped in earlier, the mission would have been compromised. Tumingin si Clara sa kape. Ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Mateo. Ang sakit na naramdaman ko sa kamay ni Ricardo ay maliit na bagay kumpara sa pinsalang idinudulot nila sa bayan. Pero tapos na ang panahon ng pagtatago. Inakay siya ni Mateo patungo sa isang pribadong silid. Sa loob, nakahanda na ang lahat. Isang malinis na banyo, mga bagong kagamitan, at sa gitna ng silid, nakasampay ang isang bagong plansang uniforme. Pumasok si Clara sa banyo at binuksan ang shower.
Hinayaan niyang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan, na tila ba hinuhugasan nito hindi lamang ang putik mula sa driveway ng mga lusero, kundi pati na rin ang bawat alaala ng pang-aapi. Ang bawat haplos ng tubig ay tila nagpapagaling sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng shower, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, umiyak si Clara. Ngunit hindi ito iyak ng kahinaan. Ito ay iyak ng pagpapakawala, ng pagpapaalam sa Clara Lucero at pagyakap muli sa kanyang tunay na sarili. Paglabas niya, ang kanyang mga mata ay hindi na mapula sa puyat o lungkot. Sila ay malinaw na at matalas. Isinuot niya ang puting t-shirt na panloob, kasunod ang madilim na berdeng camouflage na pantalon. At nang isuot niya ang kanyang military jacket, tila bumalik ang bigat ng awtoridad sa kanyang mga balikat. Tumayo si Clara sa harap ng malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang probinsyana na asawang pinagtatawanan ni na Vanessa at Doña Imelda. Naroon na ang isang Colonel Reyes, isang babaeng ang bawat galaw ay may katumpakan, ang bawat tingin ay may kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang itim na beret mula sa ibabaw ng lamesa. Marahan niya itong itinama. Sa kanyang ulo, sinisiguro na ang sagisag ng kanyang unit ay nasa gitna. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Tila isang haligi ng bakal na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Ang ganda niyo pa ring tingnan sa uniformeng yan, Colonel. Wika ni General De La Vega na kapapasok lang sa silid. Ang general ay sumaludo sa kanya, isang pagkilala na matagal na niyang hindi nararana. Hindi nagatubili si Clara. Sumaludo rin siya ng buong higpit. Ang kanyang kamay ay tumama sa kanyang noo nang may tunog ng determinasyon. Report for duty, General. Handa na po ako. Good. Sagot ng general habang inilalatag ang isang malaking mapa sa lamesa. Ricardo is planning a victory party for his promotion next week. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Hindi niya alam. Ang lahat ng ebidensyang kinalap mo sa loob ng 3 taon ay sapat na para bitayin siya sa harap ng batas. Lumapit si Clara sa mapa. Ang kanyang daliri ay tumuro sa mismong lokasyon ng mansyon ng mga Lucero. Gusto ko silang saksihan ang sarili nilang pagbagsak, General. Gusto ko. Sa oras na akala nila ay nasa ituktok na sila ng tagumpay, doon ko sila hihilahin pababa sa putikan kung saan nila ako iniwan. Ano ang plano mo, Colonel? Tanong ni Mateo. Tumingin si Clara sa bintana, kung saan ang bukang liwayway ay unti-unti nang sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa mundo. Hindi tayo gagamit ng dahas, gagamit tayo ng katotohanan. I want a grand reveal during the anniversary ball. Let them enjoy the music, the wine, and the laughter. Dahil iyon na ang huling gabing makakatikim sila ng kalayaan. Sa mga sandaling iyon, ang aura ni Clara ay tila isang naglalagablab na apoy. Ang kanyang bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. Ang pagbangon mula sa abo ay hindi lamang isang metapora. Ito ay isang babala. Para kay Ricardo, ang bagyong inakala niyang lumipas na ay nagsisimula pa lamang mabuo sa kailaliman ng karagatan. Sipo Alcamporbid. Siguraduhin mong walang bakas, attorney. Gusto kong mabulok si Clara sa kulungan para wala na siyang kawala habang tinatamasa ko ang promosyon ko. Isabit niyo sa kanya ang lahat ng nawawalang pondo sa supply chain. Pagkatapos ng lahat ng to, gusto ko siyang makitang humihingi ng tawad sa harap ko habang suot ang orange na uniforme ng bilanggo. Ang tinig ni Ricardo ay puno ng katusuhan habang nakasandal siya sa kanyang swivel chair sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Sa harap niya, isang folder na puno ng mga palsipikadong dokumento ang nakalatag, mga papel na magpapatunay na si Clara ang nagmamanipula ng mga pondo ng militar sa loob ng 3 taon. Isang plano itong binuo niya upang protektahan ang sarili at ang kanyang mga ilegal na transaksyon
habang tuluyang dinudurog ang babaeng wala ng kalaban-laban sa kanyang paningin. Sa labas ng opisina, maririnig ang tawanan ni na Doña Imelda at Vanessa habang namimili sila ng mga mamahaling alahas online. Ang bawat halakhak nila ay tila mga hiyaw ng mga buwayang naghihintay ng kanilang susunod na biktima. "Ricardo, honey!" Pumasok si Vanessa na may dalang baso ng champagne. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng makapal na alpombra. Nakita ko yung mga lumang gamit ni Clara sa maid's quarters. Pinalinis ko na lahat yan at itinapon sa basurahan. Hindi ko gustong may maiwan pang amoy ng kahirapan sa bahay na to kapag naging asawa mo na ako officially. Hinalikan ni Ricardo ang kamay ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. "Huwag kang mag-alala, mahal. Konting tiis na lang. Sa gabi ng anniversary ball, hindi lang promotion ko ang ipagdiriwang natin. Ipagdiriwang din natin ang paglalaho ni Clara sa buhay natin habang buhay." Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang high-tech na monitoring room sa headquarters, nakaupo si Clara habang suot ang kanyang headset. Ang bawat salita ni Ricardo, ang bawat halakhak ni Vanessa, at ang bawat binalak na katusuhan ay malinaw na naririnig at naire-record. Ang screen sa harap niya ay nagpapakita ng live feed mula sa microchip na itinanim niya sa ilalim ng lamesa ni Ricardo. Naramdaman ni Clara ang isang pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Hindi niya akalain na ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay ay may kakayahang gumawa ng ganito kalalang kasamaan. Ang balak ni Ricardo na ipakulong siya gamit ang sarili niyang mga dokumento ay tila isang huling sampal sa lahat ng kanyang mga sakripisyo. "Colonel Reyes, nakuha na namin ang lahat ng audio files." Wika ng isang tekniko sa kanyang tabi. "Gagamitin po ba natin ito para pigilan ang pag-framing niya sa inyo?" Tumingin si Clara sa screen. Ang kanyang mga mata ay tila naging mga kristal ng yelo. "Hindi. Hayaan nating itanim niya ang mga ebidensyang yan. Hayaan nating isipin niya na matatagumpay siya. Mas mataas ang lipad. Mas masakit ang bagsak." Tumayo si Clara at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada ng Maynila. Ang kanyang puso ay punong-puno ng dusa, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang labaha. Naalala niya ang mga gabing nagluluto siya para kay Ricardo, habang ito ay palihim na nagpaplano kung paano siya wawasakin. Ang bawat alaala ay tila isang punyal na dumiin sa kanyang dibdib, ngunit imbis na dugo, ang lumalabas ay ang kanyang matinding determinasyon. "Ricardo," bulong ni Clara sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. "Inakala mo na ikaw ang naglalagay ng bitag. Hindi mo alam. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay patungo sa sarili mong bangin. Ipinagpalit mo ang isang tapat na asawa para sa isang mapanirang ambisyon. Ngayon, pagbabayaran mo ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata." Biglang narinig ang tunog ng isang alerto mula sa system. Isang bagong transaksyon ang pumasok sa account ni Ricardo. Isang malaking halaga mula sa isang banyagang sindikato. Ito na ang huling piraso ng puzzle na kailangan ni Clara para tuluyang mapabagsak ang buong supply chain ng katiwalian. "Prepare the arrest warrant," utos ni Clara. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. "But we will not serve them now. We will serve them in front of the cameras, in front of the generals, and in front of the world." Gusto kong makita ng lahat kung gaano kadesperado ang isang lalaking nabulag ng kapangyarihan. Habang ang gabi ay lumalalim, si Ricardo ay mahimbing na natutulog, nananaginip ng kanyang malapit na promosyon. Hindi niya alam, sa bawat paghinga niya, ang kanyang oras ay unti-unti nang nauubos. Ang bitag na binuo niya para kay Clara ay naging isang malaking kulungan na siya mismo ang papasok sa huli. Ang akala ng marami, ang kapangyarihan ay nasusukat sa kapal ng pitaka o sa kinang ng mga alahas na suot sa katawan. Ngunit hindi nila alam, ang tunay na lakas ay nasa pananahimik
ng isang taong alam ang buong katotohanan habang pinapanood ang kanyang mga kaaway na magdiwang sa ibabaw ng isang hukay. Sa loob ng isang eksklusibong butik sa Makati, ang tunog ng mga hanger na nag-uumpugan at ang kalansing ng mga credit card sa counter ay tila musika sa pandinig ni Vanessa at Doña Imelda. Naglalakihan ang mga paper bags na nakalapag sa kanilang paanan, puno ng mga damit na ang halaga ay katumbas na ng ilang taong sweldo ng isang karaniwang manggagawa. Look at this, Tita Imelda. Bagay na bagay sa akin ang gown na to para sa ball ni Ricardo. Wika ni Vanessa habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang tela ng kanyang suot ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, ngunit ang kanyang mga mata ay mas kumikinang sa kasakiman. I wonder kung nasaan na ang ex-wife ni Ricardo. Siguro ay namamalimos na yun sa kanto o kaya ay naglalaba ng maruming damit ng ibang tao para lang may makain. Isang maingay na halakhak ang pinakawalan ni Doña Imelda habang sinusuri ang isang mamahaling kwintas. Huwag mo nang isipin ang basurang yun, Hija. For sure, nagsisisi na yun ngayon kung bakit hindi siya naging mabuting asawa. Ang mga katulad niyang galing sa hirap, sadyang hindi marunong humawak ng swerte. She's probably back in the province, crying her heart out in some nipa hut. Habang nagtatawanan ng dalawa, hindi nila napansin ang isang babaeng nakasuot ng simpleng t-shirt at maong may suot na face mask at cap na nakatayo sa kabilang panig ng salamin. Si Clara. Tahimik niyang pinagmamasdan ng dalawang babaeng minsang nagpahirap sa kanya. Nakita niya kung paano itapon ni Vanessa ang isang gown sa sahig dahil lamang sa isang maliit na lamat sa tahi. Isang galaw na nagpaalala sa kanya kung paano siya itinapon ng pamilyang ito. Naramdaman ni Clara ang isang pait na pamilyar sa kanyang puso, ngunit imbis na luha, isang malamig na determinasyon ang nananaig. Ang mga alahas at damit na binibili nila ay galing sa mga pondong ninakaw ni Ricardo sa mga sundalong nagbubuwis ng buhay sa field. Bawat tahi ng gown ni Vanessa ay nabahiran ng katiwalian. Samantala, sa mansyon ng mga Lucero, si Ricardo ay nakatayo sa harap ng kanyang malaking portrait. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey. Ang amoy nito ay matapang at nanunuot. Pakiramdam niya ay siya na ang hari ng mundo. Ang bawat pirma niya sa mga palsipikadong dokumento ay tila mga hakbang patungo sa kanyang inaasam na kapangyarihan. Sa wakas, Clara, bulong ni Ricardo sa kanyang sarili habang tinitingnan ang divorce papers na pirmado na niya. Wala na ang pabigat sa buhay ko. Wala na ang babaeng nagpapaalala sa akin ng aking pinagmulan. I am now Ricardo Lucero, the future general, at walang sino man ang makakapigil sa akin. Inakala ni Ricardo na ang pananahimik ni Clara mula nang palayasin niya ito ay tanda ng pagsuko. Inakala niyang natakot ang babae sa kanyang mga banta. Ang kanyang maling akala ang naging dahilan kung bakit mas lalo siyang naging kampante, mas lalo siyang naging mapusok sa kanyang mga illegal na transaksyon. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Vanessa para sa kanilang pre-celebration dinner, isang delivery man ang kumatok sa pintuan ng mansyon. May dala itong isang maliit at eleganteng kahon na nakabalot sa itim na papel. Para kanino ito? Tanong ni Vanessa habang kinukuha ang kahon. Walang nakasulat na pangalan ng sender. Tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "A gift for the new queen of the house." Dali-daling binuksan ni Vanessa ang kahon. Umaasang isang mamahaling hiyas ang laman nito. Ngunit nang matanggal ang takip, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang laman ng kahon ay hindi alahas. Ito ay isang pares ng kinakalawang at lumang posas. At sa gitna nito ay may isang maliit na litrato. Ang litrato ni Vanessa at Ricardo habang kausap ang banyagang sindikato sa bodega. Isang matalim na hiyaw ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi.
dahilan upang malaglag ang card sa sahig. Ricardo, sigaw ni Vanessa sa takot. Ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang taong nalulunod. Tumakbo si Ricardo patungo sa kanya, ngunit nang makita ang laman ng kahon, maging siya ay napatigil. Ang lamig na naramdaman niya noong gabi ng huling pagkikita nila ni Clara ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakatakot. Sino ang nagpadala nito? Paano sila nakakuha ng litrato? At bakit sa lahat ng oras, ngayon pa ito dumating? Ang binuo nilang tore ng kasinungalingan ay nagsimula ng yumanig. Ang kanilang maling akala na tapos na ang laban ay tila isang malaking biro na ngayon ay naniningil na sa kanila. Mula sa malayo, sa loob ng isang itim na sasakyan, nakatingin si Clara sa ilaw ng mansyon na unti-unting namamatay. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahawakan niya ang kanyang military dog tags. Ang gabi ng paniningil ay hindi na lamang isang plano. Ito ay isa ng realidad na hindi nila kayang takasan. Ngayong gabi, Ricardo, malalaman mo na ang pinakamataas na rurok ng iyong buhay ay ang mismong gilid ng iyong libingan. Ang boses ni Ricardo sa harap ng malaking salamin ay puno ng pagmamalaki habang inaayos niya ang kanyang ceremonial gala uniform. Ang bawat gintong butones ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, at ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib ay tila mga saksi sa kanyang mga nakamit na tagumpay. Sa kanyang paningin, siya ang pinakamakapangyarihang lalaki sa silid na iyon. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng tagumpay na matagal na niyang inaasam. "Darling, are you ready? The guests are already arriving." Wika ni Vanessa habang papasok sa silid. Nakasuot siya ng isang makinang na gintong gown na tila ba hinaluan ng mga alikabok ng bituin. Ngunit sa kabila ng makapal na makeup, hindi maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang takot mula sa natanggap na kahon noong nakaraang gabi ay tila isang aninong hindi siya tinatantanan. "Huwag kang kabahan, Vanessa. Isang pananakot lang yun ng mga taong naiinggit sa atin." Tugon ni Ricardo, sabay haplos sa pisngi ng babae. "Ngayong gabi, ang buong mundo ay luluhod sa harap natin. I am the new star of the military, at ikaw ang aking reyna." Sa labas ng silid, sa malawak na ballroom ng isang tanyag na hotel, ang tunog ng mga violin at cello ay bumubuo ng isang marangyang himig. Ang kalansing ng mga baso ng champagne at ang mahinang bulungan ng mga matataas na opisyal at mga kilalang tao sa lipunan ay nagbibigay ng buhay sa gabi. Ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga sariwang bulaklak, ngunit ang kanilang halimuyak ay tila hindi sapat upang takpan ng amoy ng kabulukan na itinatago ng pamilya Lucero. Nakatayo sa isang sulok si Doña Imelda, suot ang kanyang pinakamahal na terno at mga diamanteng tila naglalagablab. Finally, the Lucero name is where it belongs. At the top, bulong niya sa isang kaibigang sosyalidad. Ang kanyang boses ay puno ng pagyayabang. "Wala na ang bad influence sa bahay namin. We are finally free from that low-class woman." Biglang tumahimik ang buong ballroom nang pumasok si General de la Vega. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa lahat. Kasunod niya ang ilang mga armadong sundalo na nakasuot ng full combat gear, isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang social ball. Lumapit si Ricardo ng may malapad na ngiti, handang sumaludo. "General, salamat sa pagdating. Handa na po ba ang ating anunsyo?" Tiningnan lamang siya ng general nang may matinding lamig sa mga mata. "Handa na ang lahat, Ricardo. Ngunit bago ang iyong promosyon, may isang napakahalagang panauhin na dapat nating tanggapin. Ang Special Envoy ng Ministry of Defense ay narito na." Isang mabilis na bulungan ang kumalat sa buong silid. Lahat ay nag-aabang. Sino nga ba ang misteryosong opisyal na ito na may hawak ng kapangyarihang magpabagsak o mag-angat ng sinuman sa serbisyo? Si Vanessa ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Ricardo. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Tila ba may isang masamang babala na kumakatok sa kanyang dibdib.
Ang malaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na hawakan ay tila isang tunog ng hatol. Mula sa madilim na pasilyo, isang anino ang lumitaw. Ang bawat hakbang ng kanyang mga bota sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang matatag at awtoritatibong tunog na nagpapatahimik maging sa mga musikero. Isang babaeng nakasuot ng madilim na berdeng uniforme ng isang kolonel ang pumasok. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Ang kanyang beret ay maayos na nakalagay. At ang kanyang mga mata ay tila mga talim na handang humiwa sa sinumang haharang. Ang bawat medalyang nasa kanyang dibdib ay tunay at pinaghirapan sa gitna ng digmaan. Nang tumama ang liwanag ng mga chandelier sa kanyang mukha, ang buong ballroom ay tila nawalan ng hangin. Si Doña Imelda ay nabitawan ng kanyang baso, dahilan upang mabasag ito sa sahig at kumalat ang alak na parang dugo. Si Vanessa ay napaurong. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa gulat. At si Ricardo? Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng yabang, ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo, at ang kanyang dila ay tila naputol. Clara, ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Ricardo, isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang takot. Tumingin si Clara ng diretso sa kanyang asawa. Walang bakas ng pag-ibig, walang bakas ng sakit. Tanging ang malamig at matigas na katarungan na lamang ang mababasa sa kanyang mga mata. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi nila kayang makuha. Hindi na ako si Clara na inalipusta ninyo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mikropono. Bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan. Ako si Colonel Clara Reyes, ang special envoy na itinalaga para linisin ang dumi na ginawa ninyo sa institusyong ito. Ricardo Lucero, ang gabi ng iyong pagdiriwang ay tapos na. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong hotel. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa babaeng inakala nilang basura, na ngayon ay nakatayo sa harap nila bilang kanilang hukom. Sa mga sandaling iyon, ang tanong na nakaukit sa isipan ng lahat ay isa lamang. Paano mo tatakasan ang isang bagyong ikaw mismo ang nag-imbita sa iyong sariling tahanan? Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Minsan, ito ang huling hininga ng hangin bago ang isang malakas na pagyanig na wawasak sa lahat ng iyong pinakaingat-ingatang kasinungalingan. Nanatiling nakatayo si Clara sa gitna ng entablado. Ang mga spotlight ng ballroom ay tila sumasayaw sa kanyang mga medalyang pilak at ginto. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa kanya, mula sa pinakamababang kawani hanggang sa pinakamataas na general. Ang bawat bulong ay tila natuyo sa lalamunan ng mga panauhin. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang mabilis at kinakabahang paghinga ni Ricardo na nasa tapat niya. Clara, hindi ito maaari. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang bibig. Sinubukan niyang humakbang pasulong, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na parang gulaman. Anong uri ng biro ito? Bakit mo ninakaw ang uniformeng yan? General, arestuahin niyo siya. She is mentally unstable. She is just my bitter ex-wife. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at walang emosyon. Ricardo, sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang bawat sampal mo, ang bawat pangungutya ni Doña Imelda, at ang pagtataksil niyo ni Vanessa. Inakala ninyo na ako ang biktima. Inakala ninyo na ako ang leon na inyong napaamo sa loob ng inyong mansyon. Humakbang si Clara ng mas malapit sa gilid ng entablado. Ang kanyang bawat galaw ay may awtoridad na nagpatahimik maging sa mga sundalong nakapaligid.
Ngunit ang totoo, Ricardo, ikaw ang pumasok sa aking lungga. Ang bawat dokumentong pinirmahan mo, ang bawat transaksyong akala mo ay lihim, at ang bawat barya na ninakaw mo sa pondo ng mga sundalo, lahat yan ay dumaan sa aking mga kamay. I am not just your wife. I am your superior officer. Sa gilid ng entablado, si Vanessa ay napahawak sa kanyang leeg, tila ba nasasakal sa sarili niyang kwintas. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang hikbi ng takot. Habang si Doña Imelda naman ay napaupo sa isang silya, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, tila ba ang kanyang karangalan ay unti-unti nang nadudurog sa harap ng lahat. General De La Vega, tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom nang walang anumang pag-aalinlangan. Agad na tumayo ng tuwid ang general at sumaludo. Yes, Colonel Reyes? Ipakita ang lahat ng ebidensya, utos ni Clara. Sa isang iglap, ang malaking projector screen sa likuran ni Clara ay bumukas. Ang tunog ng pag-click ng remote ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Tumambad sa lahat ang mga malilinaw na video ni Ricardo habang tumatanggap ng suhol, ang mga voice recording ng kanilang mga plano ni Vanessa at ang mga dokumento ng supply chain corruption na may pirma ni Ricardo. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang mga opisyal na kanina ay bumabati kay Ricardo ay biglang lumayo sa kanya. Tila ba siya ay may isang nakakahawang sakit. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa buong pagkatao ni Ricardo. Clara, please. Pag-usapan natin ito. Pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Lumuhod siya sa harap ng entablado. Ang kanyang ceremonial gala uniform ay nadumihan na ng alikabok ng sahig. Mahal kita, Clara. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan natin. Tumingin si Clara sa lalaking minsang naging mundo niya. Naalala niya ang lahat ng mga gabing umiyak siya habang naglalaban ng kanyang uniforme, ang lahat ng mga panahong tiniis niya ang gutom dahil mas inuuna niyang pakainin ang pamilyang ito. Ang lahat ng sakit na yon ay tila nagtipon-tipon at naging isang malaking bato sa kanyang puso. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Ricardo. Ang pag-ibig ay hindi nambabastos ng dignidad, wika ni Clara sa boses na puno ng pait at katarungan. Ang kinabukasang sinasabi mo ay binuo mo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga sundalong hindi nakatanggap ng tamang kagamitan dahil sa iyong kasakiman. Ngayong gabi, hindi ako ang humaharap sa iyo bilang asawa. Humaharap ako bilang kinatawan ng batas na iyong nilapastangan. Itinaas ni Clara ang kanyang kamay at sa isang hudyat, ang mga sundalo ay lumapit at pinalibutan si Ricardo, Vanessa at Doña Imelda. Ang kalansing ng mga bakal na posas na inilalabas ng mga sundalo ay ang tanging tunog na pumuno sa ballroom. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Clara noon. Ricardo Lucero, Vanessa Mercado at Imelda Lucero, you are all under arrest for economic sabotage, graft and corruption at conspiracy against the state, deklara ni Clara. Habang kinakaladkad si Ricardo palabas, ang kanyang mga hiyaw ng pagmamakaawa ay tila mga anino na lamang sa gitna ng liwanag. Si Vanessa ay humahagulgol habang tinatakpan ng kanyang mukha, at si Doña Imelda ay nakatingin lamang sa kawalan, tila ba hindi pa rin matanggap na ang babaeng itinuring niyang basura ang siyang tuluyang tatapos sa kanilang pangalan. Naiwang nakatayo si Clara sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagpapakawala ng isang mabigat na dalahin na 3 taon niyang dinala. Isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi, hindi luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Tumingin siya kay General De La Vega na tumango sa kanya ng may paghanga.
Alam ni Clara na ang gabi ng katotohanan ay tapos na. Ngunit ang kanyang paglalakbay patungo sa tunay na paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ang tanong na lamang na natitira sa kanyang isipan habang pinapanood ang pagsasara ng pinto ng ballroom ay, pagkatapos ng bagyong ito, anong uri ng bulaklak ang uusbong sa pusong matagal na panahong naging isang disyerto? Hindi lahat ng pananagumpay ay matamis. Ang ilan ay may lasa ng abo at luhang 3 taong inimbak sa kailaliman ng puso. Ang boses ni Clara ay halos isang bulong na lamang habang pinapanood niya ang pagkaladkad ng mga gwardiya kay Ricardo palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ng kanyang dating asawa ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa makintab na sahig. Isang tunog na tila bahuling pintig ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clara ang isang piraso ng porselana sa sahig, ang basag na baso ni Doña Imelda. Naalala niya ang bawat platong hinugasan niya, bawat basong maingat niyang inilapag sa harap ng biyenan upang hindi ito makarinig ng kahit anong ingay. Ngayon, ang lahat ng katahimikang pilit niyang binuo ay nagkapira-piraso na. Ramdam ni Clara ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na ngayon pa lamang lumalabas pagkatapos ng 3 taong pagpapanggap. Ang kanyang uniforme ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat medalyang nakasabit sa kanyang dibdib ay malamig na dumidikit sa kanyang balat. Isang paalala na sa likod ng bawat tagumpay ay may isang sakripisyong hindi na maibabalik. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara, isang tuyong sakit na hindi kayang pawiin ng kahit anong tubig. Bitiwan niyo ako, hindi niyo alam ang ginagawa ninyo. Ang hiyaw ni Ricardo ay umalingaw sa pasilyo. Unti-unting humihina habang inilalayo siya sa silid. Si Vanessa naman ay nakalugmok sa sahig. Ang kanyang gintong gown ay tila isang basang-basahan na nakapalibot sa kanya. Wala na ang kanyang angas, wala na ang kanyang mapunang tingin. Ang tanging natira ay ang kanyang hagulgol ng takot. Hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa takot na mawala ang luho at kapangyarihang inakala niyang hawak na niya. Nilapitan ni Clara ang kanyang dating biyenan na si Doña Imelda. Ang matanda ay nakatingin lamang sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa silya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Clara. Tiningnan lamang niya ito. Isang tingin na puno ng awa para sa isang taong ang buong halaga ay nakadepende lamang sa apelyido at kayamanan. Colonel, tapos na ang misyon, wika ni Mateo habang lumalapit sa kanya. Inabot nito ang isang baso ng tubig. The building is secure. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng batas. You can rest now. Tumingin si Clara sa baso ng tubig. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng matapang, isang opisyal ng militar, ngunit sa kabila nito ay isang sugatang kaluluwa pa rin. Rest, Mateo? Paano magpapahinga ang isang isipang 3 taong hindi natulog nang mahimbing dahil sa takot na mabulgar ang kanyang lihim? Inubos ni Clara ang tubig sa isang lagok. Habang lumalabas siya ng hotel, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang mga bituin ay unti-unti nang naglalaho upang bigyang daan ang bukang liwayway. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa sasakyan, isang pamilyar na amoy ang tumama sa kanyang pangamoy. Ang amoy ng sigarilyong ginagamit ni Ricardo. Napatigil siya. Sa isang sandali, tila naramdaman niya ang presensya ng panganib na hindi pa rin tuluyang nawawala. Binuksan ni Mateo ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ngunit bago pumasok si Clara, napansin niya ang isang maliit na sobreng nakadikit sa bintana ng sasakyan. Isang sobreng may tatak na pamilyar sa kanya. Ang tatak ng banyagang sindikato na katransaksyon ni Ricardo. Mabilis na binuksan ni Clara ang sobre.
Sa loob, may isang maikling sulat na nakasulat sa dugo o itim na tinta. The Colonel thinks the game is over, but the mastermind hasn't played his final card yet. Naramdaman ni Clara ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa paligid, sa mga anino ng mga gusali, at sa mga taong naglalakad sa dilim. Akala niya ay tapos na ang lahat sa pag-aresto kay Ricardo. Akala niya ay sapat na ang kanyang mga ebidensya upang makuha ang kapayapaan. Mateo, ang boses ni Clara ay naging kasing talim muli ng labaha. Hindi lang si Ricardo ang nasa likod nito. May mas malaking isda pa tayong hindi nahuhuli. Lumingon si Mateo. Ang kanyang mukha ay nabalot din ng kaba. Sino, Colonel? Tumingin si Clara sa malayo, sa direksyon ng Ministry of Defense Building. Isang hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang hinalang mas masakit pa sa pagtataksil ni Ricardo. Kung ang banyagang sindikato ay may impormasyon tungkol sa kanya, ibig sabihin ay may nagtaksil sa kanya sa loob mismo ng kanyang sariling bakuran. Hanggang kailan mo kayang magtiwala sa mga taong nasa paligid mo kung sa bawat ngiting nakikita mo ay may nakatagong kutsilyong handang tumusok sa iyong likuran? At sino ang tunay na mastermind na mas makapangyarihan pa kaysa sa isang koronel na tulad ni Ricardo? Clara, please. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Mahal kita. 'Di ba? Isipin mo yung 3 taon natin. Isipin mo yung mga gabi na magkasama tayo. Hindi mo ako kayang tiisin. Alam ko yon. Ang boses ni Ricardo ay tila isang basag na plaka na umialingaw-ngaw sa loob ng malamig at madilim na detention cell. Wala na ang kanyang gintong mga medalya. Wala na ang kanyang plansadong gala uniform. Ang suot niya ngayon ay ang kulay kahel na damit ng isang bilanggo, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang kahihiyan. Nakaluhod siya sa harap ng rehas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi at matinding takot. Nakatayo si Clara sa labas ng rehas, ang kanyang mga anino ay humahaba sa sementadong sahig sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bombilya. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang universo, ang lalaking inalagaan niya nang higit pa sa kanyang sarili. Naalala niya kung paano siya nito hininga ng tubig nung isang gabi habang nakahiga ito sa kanilang kama, at kung paano niya ito ibinigay nang may kasamang matamis ng ngiti. Ngayon, humihingi rin ito ng tubig, ngunit tubig ng patawad, sa gitna ng disyerto ng kanyang mga kasalanan. Isang matinding kirot ang gumapang sa dibdib ni Clara. Isang pakiramdam na tila ba may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panghihinayang sa 3 taon na itinapon niya para sa isang ilusyon. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang insulto sa kanyang talino. Isang huling pagtatangka ng isang gaslighting master na kontrolin ang kanyang damdamin. 3 taon, Ricardo. Ang boses ni Clara ay marahan, ngunit puno ng bigat ng bawat segundong tiniis niya. Sa loob ng 3 taon, pinanood ko ang bawat pagtataksil mo. Naramdaman ko ang bawat sampal ng iyong mga salita. Inisip mo ba ang mahal kita noong itinatapon mo ang mga gamit ko sa ulanan? Inisip mo ba ang mahal kita nung kaharap mo si Vanessa sa ating sariling kama? Napatigil si Ricardo. Ang kanyang dila ay tila naging kasing bigat ng tingga. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay dumampi sa malamig na bakal ng rehas. Ang tunog ng kanyang mahinang hikbi ay tila isang merienda sa katahimikan ng selda. Ngunit para kay Clara, ito ay isang tunog na wala ng kahulugan. Sa kabilang selda, naririnig ang boses ni Doña Imelda na nakikipagtalo sa mga gwardiya. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Doon niyo ba alam kung sino ang pamilya Lucero? Clara, Clara, sabihin mo sa kanila, pamilya tayo. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Lumingon si Clara sa direksyon ng matanda. Ang utang na loob ko, nanay,
ay nabayaran na ng bawat luhang pumatak sa sahig ng inyong mansyon habang pinagsisilbihan ko kayo bilang alila. Ang pamilyang sinasabi ninyo ay pinatay ninyo noong gabing itinuring ninyo akong basura. Humakbang paalis si Clara, ang tunog ng kanyang mga bota sa sementadong sahig ay tila bawat tuldok sa dulo ng isang mahabang pangungusap. Ramdam niya ang pagguho ng huling bahagi ng kanyang lumang buhay. Ang hustisya ay narito na, ngunit ang bakanting puwang sa kanyang puso ay nanatiling bukas, tila isang sugat na bagamat hindi na dumurugo, ay sariwa pa rin ang hapdi. Bago siya makalabas ng pasilyo, tumigil siya sa tapat ng selda ni Vanessa. Ang babae ay nakaupo sa sulok, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na at madumi. Wala na ang kinang ng kanyang mga mata. Tanging ang dilim na lamang ng katotohanan ang natira. "Vanessa!" tawag ni Clara. Tumingin ang babae sa kanya ng may halong puot at inggit. "Nakuha mo na ang lahat, Clara. Masaya ka na ba? Nanalo ka na, di ba?" "Walang nananalo sa isang labanang nagsimula sa pagtataksil," sagot ni Clara ng may malalim na buntong hininga. "Lahat tayo ay talunan dito. Ang pinagkaiba lang natin, ako ay malaya na sa mga kasinungalingan mo. Ikaw, magsisimula ka palang harapin ang sayo." Habang papalabas si Clara ng piitan, sinalubong siya ng liwanag ng buwan. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap langhapin ngayon, ngunit may kasama itong amoy ng paparating na bagyo. Naalala niya ang sulat na natanggap niya sa sasakyan. Ang pagluhod ng mga lusero ay simula pa lamang. Ang tunay na mastermind ay nasa labas pa, nagmamasid at naghihintay. Hanggang kailan mo kayang manatiling matatag kung ang bawat tagumpay mo ay nagbubukas ng isang bagong pinto ng panganib? At sa oras na mawala ang lahat ng iyong mga kaaway, sino na ang matitira para yakapin ka sa gitna ng katahimikan? Ang sugat na dulot ng pisikal na hagupit ay madaling maghilom. Ngunit ang sugat na iniwan sa kaibuturan ng kaluluwa ay nangangailangan ng mahabang panahon ng katahimikan at pag-unawa bago ito tuluyang maging peklat na lamang ng nakaraan. Sa dalampasigan ng isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay ng Maynila at sa masalimuot na mundo ng militar, nakatayo si Clara habang pinapanood ang paghampas ng mga alon sa mapuputing buhangin. Ang tunog ng dagat ay tila isang banayad na kanta na humahaplos sa kanyang naguguluhang isipan. Ang hanging amoy asin ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang mga baga, na tila ba bawat hininga niya ngayon ay mas malalim at mas malaya kaysa noong nakaraang 3 taon. Nakatapak si Clara sa buhangin, ramdam ang init nito sa kanyang mga talampakan. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay puro kalyo mula sa paglilinis ng mansyon ng mga lusero. Ngayon ay malinis na at muling humahawak sa kapangyarihan ng kanyang tungkulin. Ngunit sa kabila ng lahat ng parangal at pagkilala na natanggap niya mula sa publiko matapos mabulgar ang katotohanan, naramdaman pa rin ni Clara ang isang uri ng guwang sa kanyang dibdib. Ang paglilinis ng kanyang pangalan ay mabilis na nangyari. Ang mga balita sa telebisyon at pahayagan ay punong-puno ng kanyang kabayanihan. Ang special envoy na naging martir na asawa ang naging tanyag na bansag sa kanya. Ang mga taong dati ay kinukutya siya ay ngayon ay humihingi ng tawad at nagpupugay. Ngunit para kay Clara, ang mga papuring ito ay tila mga anino lamang na dumadaan sa harap ng kanyang mga mata. Ang tunay na tagumpay para sa kanya ay hindi ang palakpak ng madla, kundi ang mahanap muli ang piraso ng kanyang sarili na nawala sa gitna ng pagmamalupit ni Ricardo. "Colonel, kailangan niyo na pong magpahinga," wika ni Mateo na dahan-dahang lumapit sa kanya. May dala itong isang manipis na jacket upang protektahan siya sa malamig na ihip ng hangin. "The investigation into the mastermind is ongoing. Pinagbabakasyon muna kayo ni General De La Vega para makabawi ng lakas." "Salamat, Mateo." Mahinang tugon ni Clara.
habang isinusuot ang jacket. Minsan, ang pinakamahirap na labanan ay hindi ang paghuli sa kaaway, kundi ang pagpapatawad sa sarili dahil sa pananatili sa isang relasyong unti-unting pumapatay sa iyo. Naglakad sila patungo sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy, ang kanyang bahay bata. Pumasok si Clara sa kanyang lumang silid kung saan ang amoy ng luma ngunit malinis na kumot ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ina. Sa ibabaw ng isang maliit na cabinet, nakita niya ang isang lumang baul na puno ng alikabok. Marahan niya itong binuksan, ang tunog ng kalawangin na bisagra ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa loob ng baul, sa ilalim ng kanyang mga lumang notebook at litrato, nakahanap siya ng isang liham na nakatupi ng maayos. Ang papel ay nanilaw na sa tagal ng panahon. Nang buksan niya ito, nakilala niya ang sulat kamay ng kanyang yumaong ina. Isa itong liham na isinulat para sa kanya noong bago pa lamang siyang pumasok sa Philippine Military Academy. Anak ko, Clara, simula ng sulat. Sa araw na maramdaman mong tila mabigat na ang mundo, tandaan mong ang bakal ay pinapanday sa matinding apoy bago ito maging isang matalim na espada. Huwag mong kakalimutan na ang iyong halaga ay hindi nanggagaling sa unipormeng suot mo o sa taong mamahalin mo, kundi sa tibay ng iyong paninindigan sa gitna ng unos. Patawarin mo ang mga taong hindi alam kung paano magmahal dahil sila ang tunay na bilanggo ng kanilang sariling kadiliman. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Ang paghilom na matagal na niyang hinahanap ay hindi pala matatagpuan sa paghihiganti o sa pag-aresto kay Ricardo. Matatagpuan ito sa pagbabalik sa kanyang pinagmulan, sa pag-alala sa mga pangaral na humubog sa kanyang pagkatao bago pa man siya naging biktima ng kasinungalingan. Umupo si Clara sa tabi ng bintana. Tinitingnan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang painting ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang isang mabigat na dalahin na tuluyan nang nawala sa kanyang mga balikat. Ngunit habang tinititigan niya ang liham, napansin niya ang isang maliit na marka sa likod ng papel. Isang simbolo na tila iginuhit gamit ang lapis. Isang selyo na kamukha ng selyong nakita niya sa mga dokumento ni Ricardo. Napatigil ang tibok ng puso ni Clara. Ang kanyang ina ay pumanaw na bago pa man niya makilala si Ricardo. Paanong ang simbolong ito ay narito sa isang liham mula sa nakaraan. Ang kanyang hinala na ang mastermind ay matagal na niyang kakilala ay muling nabuhay, mas matindi at mas personal. Biglang may narinig siyang marahang pagkatok sa pinto sa ibaba. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Walang sino mang dapat narito, bukod sa kanya at kay Mateo. Mateo, ikaw ba yan? Tawag ni Clara, ngunit walang sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang kamay ay automatikong gumapang sa kanyang tagiliran kung saan nakatago ang kanyang armas. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang matalas na tensyon. May isang katotohanan pa palang nakatago. Isang sikretong hindi lamang tungkol kay Ricardo, kundi tungkol sa sarili niyang pamilya. Ang bawat bagong simula ay hindi laging nangangahulugan ng pag-iwan sa lahat ng nakaraan. Minsan, ito ay ang pagharap sa pinakamalalim na lihim na matagal nang nakabaon upang sa wakas ay makamit ang tunay na kalayaan ng kaluluwa. Nanatiling hindi gumagalaw si Clara sa gitna ng silid. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baril habang ang boses ng dagat sa labas ay tila naging isang malayo at malabong ugong. Ang tunog ng mga hakbang sa ibaba ay marahan. Tila ba ang taong pumasok ay kabisado ang bawat sulok ng lumang bahay na ito. Ang bawat pagdaing ng mga lumang tabla ng kahoy sa ilalim ng bigat ng mga hakbang na yon
ay tila isang babala na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Clara. Huwag kang mabalisa, Colonel. Wala akong dalang sandata. Tanging ang katotohanan lamang. Ang boses na yon ay pamilyar, mababa, may awtoridad at may halong lungkot. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang baril, ngunit nanatiling handa. Sa pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang anyo ni General de la Vega. Ngunit hindi ito ang general na nakasuot ng uniforme at puno ng medalya. Nakasuot lamang siya ng simpleng barong at may hawak na isang lumang kwintas na may pendant na ginto. General, anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman ang tungkol sa bahay na ito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Naupo ang general sa isang lumang silya. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Ang iyong ina, si Elena. Kami ay naging magkasama sa serbisyo bago ka pa man isilang. Ang simbolong nakita mo sa liham ay ang selyo ng kalasag, isang lihim na unit na aming binuo upang protektahan ang bansa mula sa mga traidor sa loob mismo ng gobyerno. Napatulala si Clara. Ang kanyang ina, na buong buhay niya ay inakalang isang simpleng guro sa probinsya, ay isa palang sundalo? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hinayaan niyang lumaki ako sa akalang wala siyang kinalaman sa mundong pinasok ko? Dahil ang mundong ito ay mapanganib, Clara. Malungkot na sagot ng general. Ang mastermind na hinahanap mo ay hindi lamang isang korap na opisyal. Siya ang taong nagtraidor sa kalasag 30 taon na ang nakalilipas. Siya ang dahilan kung bakit kinailangan ng iyong ina na magtago at magpanggap na isang sibilyan. At ngayon, ginamit niya si Ricardo upang makuha ka. Dahil ikaw ang may hawak ng huling ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga krimen noong dekada 80. Naramdaman ni Clara ang isang matinding lula. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagpapakasal kay Ricardo, ang pagtitiis ng 3 taon, ang misyon sa supply chain, lahat ng iyon ay tila bahagi ng isang mas malaking disenyo na nagsimula bago pa siya ipanganak. Ang kanyang bagong simula ay tila naging isang pagbabalik sa isang digmaang hindi niya alam na siya ay kabahagi. Sino siya, General? Sino ang taong sumira sa buhay ng nanay ko at gumamit sa asawa ko para wasakin ako? Mariing tanong ni Clara. Ibinigay ng general ang isang file. Sa loob nito, nakita ni Clara ang larawan ng isang lalaking madalas niyang makita sa mga balita. Ang Undersecretary of Defense. Ang taong itinuturing na bayani ng bayan at naging ninong pa sa kasal nila ni Ricardo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Napakalapit. Ang kaaway ay nasa tabi ko lang pala sa altar noong araw na nangako ako ng habang buhay kay Ricardo. Ginamit nila ang aking pagnanais na magmahal upang gawin akong bihag. Tumayo si Clara at lumakad patungo sa bintana. Ang sikat ng araw sa umaga ay unti-unti nang sumisilip sa abot-tanaw. Nagbibigay ng bagong pag-asa sa madilim na silid. Hindi na ako tatakbo, General, kung ang aking ina ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang katotohanan. Tatapusin ko ang laban na ito para sa kanya. Ang bagong simula na gusto ko ay ang isang mundong wala ng mga katulad nila. Anong plano mo, Colonel? Tanong ni Mateo na kanina pa pala nakikinig sa may pintuan. Humarap si Clara sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot o pagdududa. Ang kanyang tindig ay muling naging kasing tatag ng isang bundok. Tatapusin natin ang Kalasag mission. I want a full-scale operation. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako magtatago sa anino. Lalabas ako at haharapin siya bilang anak ni Elena Reyes. Habang inihahanda nila ang mga kagamitan, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang gaan sa kanyang loob. Ang sakit ng pagtataksil ni Ricardo ay tila naging isang maliit na bahagi na lamang ng isang mas malaking layunin.
Ang kanyang bagong simula ay hindi ang pagtakas, kundi ang ganap na pagtanggap sa kanyang tadhana. Nang hapong iyon, habang paalis sila sa probinsya, tiningnan ni Clara ang kanyang lumang bahay sa huling pagkakataon. Alam niyang sa kanyang pagbabalik, wala na siyang kailangang itago. Ang tunog ng pagsasara ng gate ng sasakyan ay tila hudyat ng pagsisimula ng huling kabanata ng kanyang buhay sundalo. Isang laban na hindi lamang para sa batas, kundi para sa dangal ng kanyang pamilya. Ang bagyo ay hindi pa tapos, ngunit si Clara ay hindi na ang babaeng nanginginig sa takot. Siya na ang bagyong wawasak sa lahat ng kasamaan. Sa dulo ng bawat mahabang gabi, palaging may isang bukang liwayway na naghihintay na burahin ang lahat ng pait ng kahapon. At sa bawat pagpikit ng ating mga mata, sa gitna ng unos, may isang bagong umagang magpapatunay na ang ating mga sugat ay naging bahagi lamang ng ating lakas. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng gavel sa loob ng korte ay tila isang huling hudyat ng katarungan na umaling-aungaw sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Clara sa gitna, suot ang kanyang puting military dress uniform habang pinapanood ang paglalabas ng hatol kay Undersecretary Salazar at sa lahat ng mga kasabwat nito. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang banal na sandali kung saan ang bawat luhang pumatak at bawat sakripisyong ginawa ni Clara ay binigyan ng kaukulang halaga. Nang ilabas ang mga sentensya, habang buhay na pagkabilanggo para sa pananabotahe sa bayan at korupsyon, naramdaman ni Clara ang isang mainit na bugso ng ginhawa na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa itaas, sa kisame ng korte, at sa kanyang isipan ay nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang ina. Tapos, nanay, ang kalasag ay muling nabuo at ang katarungang ipinagkait sa iyo ay akin ang nakamit. Pagkatapos ng paglilitis, nagtungo si Clara sa piitan para sa isang huling paghaharap. Sa pagkakataong ito, hindi niya kasama ang puot o ang pagnanais na makaganti. Dinala niya ang kanyang sarili bilang isang taong ganap ng malaya. Nakatitig si Ricardo sa kanya mula sa likod ng rehas. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na nawalan na ng pag-asa. Wala na ang kanyang angas, wala na ang kanyang mga pananakot. Ang tanging natira ay ang isang lalaking nabulag ng kanyang sariling kasakiman. Clara, kahit isang pagkakataon lang, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Lahat ng ito ay dahil lang sa takot kong mawala ka at ang posisyon ko. Tumingin si Clara sa kanya ng may malalim na pag-unawa, ngunit walang bakas ng pagnanais na bumalik. Ricardo, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil ang nagbibigay nito ay nais ng lumaya. Pinatatawad na kita, hindi dahil sa mahal pa kita, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa aking puso sa bawat hakbang ko patungo sa aking bagong buhay. Will you visit me? Tanong ni Ricardo nang may munting pag-asa sa kanyang mga mata. Marahang umiling si Clara. Ang huling pagbisitang ito ay ang ating pamamaalam. Ang buhay na binuo natin sa loob ng 3 taon ay tila isang anino na nawala na sa pagsikat ng araw. Magsilbi sana itong aral sa iyo, Ricardo, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagtapak sa iba, kundi sa pagpapakumbaba. Tumalikod na si Clara at naglakad palabas ng piitan. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto sa kanyang likuran ay tila isang huling tuldok sa isang masakit na kabanata. Sa labas, sinalubong siya ni General De La Vega at ni Mateo. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng isang napakagandang kulay kahel sa langit. Ano na ang plano mo, Colonel? Tanong ni General De La Vega habang iniaabot ang isang bagong assignment order. The military needs you more than ever. Kinuha ni Clara ang folder ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, tiningnan niya ang malayo, sa direksyon ng dagat. Magbabakasyon muna ako, General.
Gusto ko munang maramdaman ang pagiging isang simpleng tao. Gusto ko munang makilala ang Clara na nawala noong pumasok ako sa mansyon ng mga Lucero. Ang serbisyo ay laging nandyan, pero ang aking sarili ay ngayon ko palang muling nahanap. Nagpaalam siya sa kanila at nagmaneho patungo sa dalampasigan kung saan siya namalagi noong nakaraang linggo. Sa pagkakataong ito, wala na siyang dalang baril, wala na siyang dalang mga lihim na dokumento. Tanging ang kanyang sarili at ang kwintas ng kanyang ina ang kanyang kasama. Sa gitna ng buhanginan, habang ang bukang liwayway ng susunod na araw ay nagsisimulang sumikat, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nanggagaling sa promosyon o sa pagkapanalo sa korte, kundi sa katotohanang kaya na niyang ngumiti ng walang halong pait. Nakita niya ang isang maliit na bata na naglalaro sa dalampasigan, tumatakbo at tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Sa paningin ni Clara, ang batang iyon ang simbolo ng kanyang bagong simula. Puno ng inosente, puno ng posibilidad, at malaya sa anumang tanikala ng nakaraan. Inilabas ni Clara ang kanyang military dog tags at ang singsing na ibinigay ni Ricardo. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hibla ng hangin ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang kaluluwa. Itinago niya ang dog tag sa kanyang bulsa bilang simbolo ng kanyang dangal, ngunit ang singsing. Marahan niya itong inihagis sa kailaliman ng dagat. Ang tunog ng paglubog nito sa tubig ay tila huling paalam ng lahat ng kanyang sakit. "Nay, malaya na ako," bulong ni Clara sa hangin. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, naglaladlad ng isang gintong liwanag sa buong karagatan, nagsimulang maglakad si Clara palayo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya ay matatag, ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang puso ay bukas na sa anumang sorpresang dala ng bukas. Ang kwento ni Clara Reyes ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang awit ng muling pagkabuhay. Mula sa isang asawang itinuring na basahan, siya ay bumangon bilang isang reyna ng sarili niyang tadhana. Ang bukang liwayway ay narito na, at sa wakas, ang dilim ay wala ng puwang sa kanyang mundo. Lumipas ang 3 taon mula nang huling isara ang pintuan ng korte at tuluyang maglaho ang anino ng mga Lucero sa buhay ni Clara. Ngayon, ang bawat umaga niya ay hindi na nagsisimula sa takot o sa pagmamadaling maghain ng almusal para sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Ang bawat bukang liwayway ay amoy kape at sariwang bulaklak ng sampagita na itinanim niya sa paligid ng kanyang maliit, ngunit payapang tahanan sa probinsya. Nakatayo si Clara sa kanyang hardin, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na uniforme, wala na ang mga medalyang pilak, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matikas at puno ng dangal. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging may bakas ng puyat at lihim na pait, ngayon ay kasing linaw na ng tubig sa batis. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang isang libro. Isang talaan ng kanyang mga karanasan na balang araw ay nais niyang ibahagi sa ibang mga kababaihan. Kamusta na nga ba ang puso ni Clara? Sa tanong kung napatawad na niya si Ricardo, ang sagot ay matatagpuan sa katahimikan ng kanyang pagkatao. Pinatawad na niya ang lalaki, hindi dahil karapat-dapat ito sa kanyang habag, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng poot. Para kay Clara, ang galit ay parang isang lason na ikaw ang umiinom ngunit umaasang ang iba ang mamatay. Sa pagpapakawala niya sa galit na yon, doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan. Si Ricardo, si Vanessa, at si Doña Imelda ay naging mga alaala na lamang ng isang masamang panaginip. Balita niya ay nagdurusa pa rin ang mga ito sa loob ng bilangguan. Hindi lamang dahil sa mga pader na nakapaligid sa kanila, kundi dahil sa katotohanang wala silang sino mang matakbuhan ngayong wala na ang kanilang kayamanan at kapangyarihan. Ngunit hindi na ito iniisip ni Clara. Ang kanilang mundo
ay hindi na kailanman magtatagpo sa kanyang mundo. Ang mahalagang aral na iniwan ng kwento ni Clara sa bawat tagapakinig ay simple, ngunit napakamakapangyarihan. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagsasakripisyo para sa isang maling tao. Ang pagtitiis ay may hangganan at ang pagpili sa sarili ay hindi tanda ng pagiging makasarili, kundi tanda ng paggalang sa buhay na ibinigay ng may kapal. Huwag hayaang maging basahan ang iyong pagkatao dahil lamang sa takot na mapag-isa. Dahil sa dulo ng bawat sakripisyo, ang tanging maiiwan sa iyo ay ang iyong sariling dangal. Sa kasalukuyan, si Clara ay tumutulong sa isang foundation na nagbibigay ng lakas at gabay sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at korupsyon. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patotoo na may pag-asa pa matapos ang pinakamadilim na gabi. Sa bawat ngiti ng mga babaeng kanyang natutulungan, nararamdaman ni Clara ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, naramdaman ni Clara ang isang marahang haplos sa kanyang balikat. Ang hangin na tila babulong ng kanyang ina na nagsasabing, "Mahusay anak, ipinagmamalaki kita." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Wala na siyang kailangang patunayan sa sinuman. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang babaeng ganap ng malaya at masaya. Ang kwento ni Clara Reyes ay nagtatapos dito, hindi sa isang marangyang kasal o sa isang malaking parangal, kundi sa isang tahimik na hapon kung saan ang kanyang puso ay sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan, ang kanyang sariling pag-ibig sa sarili.